Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Isang mainit at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang magsasaka at sa kanyang anak na nakatakdang makatagpo ng isang hindi kapanipaniwalang bagay sa gitna ng masukal na kabundukan ng Capiz. Isang misteryong pangyayari na magpapabago sa kanilang tahimik na pamumuhay at maglalagay sa kanila sa gitna ng isang malaking panganib. Ano nga ba ang nakatago sa loob ng isang abandonado at sirang helicopter na kanilang natagpuan? At bakit ang simpleng pagtuklas na ito ay may kakayahang gumimbal sa buong bansa? Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng luntiang kabundukan, sa isang liblib na bayan sa lalawigan ng Capiz, tahimik na namumuhay ang 57 taong gulang na si Mang Mario. Ang mga palad ni Mang Mario ay bakas ng 30 taong pakikipagbuno sa lupang sakahan. Puno ng kalyo, tuyo sa ilalim ng init ng araw, at may mga linya ng buhay na tila sumisimbolo sa bawat pagsubok na kanyang pinagdaanan. Mula nang pumanaw ang kanyang kabiyak dahil sa isang trahedya sa kalsada noong bata pa ang kanilang tanging anak, si Mang Mario na ang nagsilbing ama at ina. Ang pagkawala ng kanyang asawa ang pinakamasakit na sugat sa kanyang dibdib. Ngunit ito rin ang naging dahilan upang maging matatag siya para sa kanyang anak. Ang kanyang anak na si JM ngayon ay 21 taong gulang na. Isang masipag at matalinong binata na nakatapos ng mataas na paaralan. Ngunit dahil sa kakapusan sa salapi ay hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo. Sa halip na magmukmok, napagpasyahan ni JM na tulungan ang kanyang ama sa pagbubukid at sa paghahalaman sa paanan ng bundok. Isang maagang umaga, habang ang hamog ay makapalpas sa mga dahon ng saging at ang simoy ng hangin mula sa bundok ay napakalamig, nag-impake ang mag-ama ng kanilang tanghalian para sa isang mahabang lakarin. Habang nag-aayos ng kanilang gagamitin, napansin ni JM ang matinding pag-aalala sa mukha ng kanyang ama. Itay, bakit tila malalim ang iniisip nyo? Masama po bang pakiramdam nyo ngayon? Mabuti naman ang pakiramdam ko, anak. Iniisip ko lang ang pananim natin sa kabilang burol. Mukhang kailangan nating mag-ani ng mga prutas at gulay ngayon bago pa dumating ang balitang ulan mamayang hapon. Tsaka gusto ko ring tingnan ang mga bitag natin sa itaas ng gubata. Sige po, itay. Ako na po magdadala ng 2 malaking basket at ng ating mga kagamitan. Huwag niyo na pong masyadong pagodin ang sarili niyo. Pumaitaas ang mag-ama sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sa Capiz, ang mga bundok ay kilala sa pagiging payapa, ngunit puno ng mga kwento at hiwaga. Malalim ang gubat, matataas sa mga puno ng balete at nara, at bihira ng puntahan ng mga ordinaryong taong bayan dahil sa matatarik na dalisdis. Habang naglalakad, ang tanging maririnig lamang ay ang huni ng mga ibon, ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga boots at ang mahinang ihip ng hangin. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagpasok sa gubat, may napansin si Mang Mario na hindi karaniwan. Isang kakaibang amoy ng napasang bakal at sunog na langis ang sumalubong sa hangin. Kasabay nito ang mga balibaling sanga ng malalaking puno na tila winasak ng isang napakalakas na puwersa. JM, huminto ka muna. Naamoy mo ba yon? Opo, itay. Amoy langis na nasusunog. At tingnan niyo po yung mga puno sa itaas. Para bang may bumagsak na malaking bagay mula sa langit. Dahan-dahang naglakad ang mag-ama patungo sa kinaroroonan ng natapong mga sanga. Hawak ni Mang Mario ang kanyang itak para sa kaligtasan,
habang si JM naman ay nakatutok ang mata sa paligid. Nang nagpasa nila ang isang malaking punong nara at ilang matataas na halaman, natigilan silang dalawa. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa gitna ng isang maliit na bakanting lupain sa gitna ng masukal na gubat, nakahandusay ang isang sirang sasakyang pangipapawid at isang kulay itim at abing helikopter. Putol-putol ang mga balbula at hélice nito. Nawili ang katawan ng dalawa at talatang nagkaroon ng matinding pagbagsak doon ilang araw na ang nakalilipas. Walang anumang usok, ngunit ang amoy ng kemikal at langis ay mananatili pa rin sa paligid. Diyos ko, Itay! Isang helikopter! Paano nakarating ang ganito kalaking sasakyan dito sa gitna ng gupat ng walang nakakaalam sa bayan natin? Abay, ewan ko anak! Napakalayo nito sa pambansang kalsada. Mukhang pampribadong sasakyan ito. Mag-ingat ka, JM. Huwag kang basta-basta lalapit. Dahil sa pag-aalala na baka may mga taong nangangailangan ng tulong o mga nasaktan sa pagbagsak, dahan-dahang lumapit si Mang Mario at si JM sa sirang pintuan ng sasakyan. Walang tao sa paligid, walang bakas na mga pasahero o piloto sa labas ng wreckage. Subalit nang sumilip si Mang Mario sa nakatagong bahagi ng cockpit o sa loob ng sirang cabin ng helicopter, hindi niya inasahan ang kanyang nakita. Walang mga mamahaling gamit, walang mga alahas, at walang mga armas. Salip, sa gitna ng sira-sirang upuan, may isang malaking hindi nasirang hindi tinatagusan ng tubig na kulay itim na briefcase. Ang bag ay bagyang nakabukas dahil sa lakas ng impact ng pagbagsak. Lumapit si Mang Mario at dahan-dahang binuksan ang kabuuan ng bag upang tingnan kung may ID o impormasyon sa may-ari nito. Ngunit nang mabuksan niya ang briefcase, ang nakita niya ay hindi lamang simpleng mga papeles. Ito ay mga kumpirmadong babasahin. Mga dokumentong may tatak na mataas na pampamahalaang tanggapan at mga ledger ng transaksyon na naglalaman ng mga pangalan ng pinakamataas na opisyal sa bansa at ang mga natatagong bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan na iligal na inilipat sa ibang mga bangko sa ibang bansa. Itay, ano po ang mga papel na iyan? Bakit may mga pangalan ng matataas na tao at napakalaking halaga ng salapi ang nakasulat dyan? Anak, hindi ito ordinaryong aksidente. Ang mga papel na ito ang patunay na napakalaking katiwalian sa ating bansa. At kung sino man ang may hawak nito, tsak na hahanapin ito ng mga makapangyarihang tao. Habang sinusuri ni Mang Mario ang mga dokumento, biglang narinig na mag-ama ang ugong ng isang hindi kilalang sasakyan at ang kaluskos na mga yabag ng maraming tao mula sa di kalayuan ng gubat. May mga taong patungo sa kinaroroonan ng helicopter. Dahil doon, mabilis na kinabahan si Mang Mario. Ang dating tahimik na simoy ng hangin sa bundok ay pinalitan ng matinding kaba at panginginig ng kanilang mga tuhod. Ang tunog ng mga yabag ay hindi nagmumula sa mga ordinaryong magsasaka o mangangaso. Ito ay mabibigat na akbang ng mga taong may dalang mabibigat na kagamitan. Mabilis na isinara ni Mang Mario ang briefcase. Agad niyang pinalitan ng posisyon ang bag at isiniksik ito sa loob ng kanyang backpack, kasabay ng pagtakip ng ilang tuyong dahon at lumang tela upang hindi ito agad mapansin. JM, dapa, tumingin ka sa paligid. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Dahan-dahan tayong lumayo rito. Itay, sino po ang mga iyon? Baka po mga tauhan sila ng pamahalaan o mga mangingikil. Hindi natin alam anak. Pero kung sino man ang nagmamay-ari ng mga papel na ito, tsak na hindi sila magdadalawang isip. Dapat tahimikin ang sino mang makakakita nito. Halika na! Gumapang ang mag-ama patungo sa makapal na kumpol ng mga wild perm at matataas na talahib na nasa gilid ng isang maliit na bangin. Dahil kabisado ni Mang Mario ang lupain ng Capiz mula pa sa kanyang kabataan, alam niya kung aling mga daanan ang hindi madaling makita ng mga taong hindi nakatira sa bundok. Ilang segundo pa lamang ang nakalilipas nang makalayo si Mang Mario.
Limang kalalakihang nakasuot ng itim na jacket at may mga takip sa mukha ang sumulpot sa kinaroroonan ng sirang helicopter. May hawak silang mga pambihirang kagamitan at mga radyo. Mula sa kanilang pagtatago sa kabilang panig ng kumpol ng halaman, nakikinig ng maigi sina Mang Mario at JM habang halos hindi sila humihinga. Mabilis na suriin ang buong paligid. Tingnan niyo ang kabinatang cockpit. Kailangan mahanap natin ang kulay itim na bag bago pa may makakita nito. Boss, uwi na lang yang sasakyan sa pagbagsak. Pero nakawala na ang pinto sa gilid. At wala na rito ang bag. Ano? Imposible. Hindi malayo mararating ng piloto ng sino mang nakakita nito. May nakalapit na rito bago tayo nakarating. Hanapin yung mga bakas ng paa sa lupa. Walang dapat makalabas ng buhay mula sa gubat na ito. Napatingin si JM sa kanyang ama. Ang malamig na pawis ay tumutulo sa noo ng binata. Alam nilang kapag natagpuan ang kanilang mga tapak sa basang lupa, magiging mabilis ang paghabol sa kanila ng mga nakatakip ang mukhang kalalakihan. Itay, nakita nilang mga bakas natin. Ano nang gagawin natin? Kailangan nating pumunta sa lumang sapa sa paanan ng ilog. Kapag doon tayo naglakad sa tubig, hindi nila masusundan ang ating mga bakas. Huwag kang titingin sa likod. Sundan mo lang ako. Dahan-dahang gumapang pabalik ang mag-ama bago mabilis na tumakbo ng walang nililikang ingay. Sa bawat akbang, ang puso ni Mang Mario ay pumapalo ng mabilis. Hindi para sa kanyang sariling buhay ang kanyang inaalala, kundi para sa kaligtasan ng kanyang tanging anak na si JM. Nang makarating sila sa mababaw na sapa, agad silang sumulong sa malamig na tubig. Ang agos ng tubig mula sa kabundukan ay mabilis at nakatulong ito upang burahin ang anumang bakas ng putik sa kanilang mga sapatos. Habang naglalakad sa ilog, napansin ni JM na may hawak na isang maliit na notebook si Mang Mario, na galing din sa loob ng briefcase bago ito isinara. Itay, ano pa po yung hawak nyo? Isang tala-arawan anak, o journal ng taong nasa loob ng helicopter bago ito bumagsak. Anak, hindi lang pondo ng bayan na nakasulat dito. May mga listahan din ng mga pangalan ng kumpanya at mga proyektong pampubliko na kulang-kulang ang pagkakagawa dahil sa pagnanakaw ng pera. Habang naglalakad sa ilog, nabasa ni Mang Mario ang ilang pahina. Isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit doon. Isang kilalang opisyal na madalas lumalabas sa telebisyon bilang tagapagtanggol ng mahihirap. Ngunit sa katunayan ay siya palang utak sa likod ng malaking iligal na transaksyon sa rehiyon. Ngunit bago pa man lubos na maunawaan ni Mang Mario ang kabuuan ng nakasulat, narinig nila ang tunog ng isang drone na lumilipad sa itaas ng mga puno. Itay, sa itaas, may lumilipad na gamit. Nakikita tayo mula sa ere. Mabilis, magtago tayo sa ilalim ng malaking batong iyon. Huwag kang lalabas hanggat hindi sumisilong ang gabi. Mabilis na sumiksik ang mag-ama sa isang maliit na kuweba sa ilalim ng malaking bato sa gilid ng ilog. Sa itaas nila, ang drone ay nagpatuloy sa pag-ikot, habang ang hapon ay dahan-dahang nagiging gabi sa kagubatan ng kapis. Gutom, lamig, at takot ang lumalamon sa kanila. Ngunit mas matindi ang kanilang paninindigan. Hawak nila ang katotohanan, isang katotohanang pwedeng magpabagsak sa mga tiwaling pinuno o pwedeng maging dahilan ng kanilang pagkawala. Lumalalim na ang gabi sa kagubatan ng kapis. Ang huni ng mga kuliglig at ang ihip ng malamig na hangin ay tila nagpapahiwatig ng nagbabadyang banta. Sa loob ng maliit na guwang sa ilalim ng bato, halos hindi gumagalaw sina Mang Mario at JM. Nang tsak na nilang lumayo ng ingay ng drone at wala nang marinig na mga yabag ng tao sa paligid, dahan-dahang lumabas ang mag-ama mula sa kanilang pinagtataguan. Ang buwan ay bagyang nagbibigay ng liwanag sa madilim na daanan. Ngunit kailangan nilang mag-ingat sa bawat takbang dahil baka may mga nag-aabang pa ring bantay sa paligid. JM, hawakan mong mabuti ang aking balikat.
Huwag tayong gagamit ng ilaw o flashlight. Lilikha lang iyon ng hudyat sa mga naghahanap sa atin. Opo, Itay. Pero saan po tayo pupunta? Hindi po ba delikado kung uwi tayo agad sa ating kubo? Baka po ron tayo abangan ng mga taong iyon. Tama ka, anak. Hindi tayo pwedeng umuwi sa ating bahay sa ngayon. Baka natukoy na nila ang ating pagkakakilanlan sa pamamagitan ng ating mga bakas sa pampublikong daan. Pupunta tayo sa dulo ng kabilang baryo, kay Kapedreng. Si Kapedring ay isang matalik na kaibigan ni Mang Mario mula pa noong kanilang kabataan. Siya ay isang dating kapitan ng barangay at kasalukuyang pangkalahatang tagapag-alaga ng isang luma radio transmitter at maliit na reverse shop sa gilid ng bundok. Dahil sa kanyang karanasan sa serbisyo sibil, kilala si Kapedring sa pagiging marangal at may malawak na kaalaman sa mga gawain ng lipunan. Matapos ang 2 oras na paglalakad sa kadiliman, pagtawid sa matatarik na dalisdis at masukal na mga halamanan, sa wakas ay nakarating na ang mag-ama sa likod ng maliit na bahay kubo ni Kapedring. Dahan-dahang kumatok si Mang Mario sa pinto sa pamamagitan ng kanilang lihim na udyat. 3 mabilis na katok at 2 mabagal. Narinig ang kaluskos ng trangka ng pinto at dahan-dahan itong bumukas. Lumitaw ang mukha ng 70 taong gulang na si Kapedring na may hawak na maliit na lampara at nag-aalalang nakatingin sa dalawa. Maria! JM! Bakit ngayon lang kayo at bakit basang-basa kayo ng putik? Anong nangyayari sa inyo sa bundok? Pedreng, patawad sa biglaang pagdating. Ngunit kailangan namin ng iyong tulong at ng ligtas na masisilungan. May natagpuan kami sa itaas ng gubat na hindi dapat namin nakita. Mabilis na pinapasok ni Kapedring ang mag-ama at agad na isinara ang pinto at ang mga bintana. Pinalitan nila ang kanilang basang damit at binigyan sila ng mainit na kape bago inilatag ni Mang Mario ang itim na briefcase sa ibabaw ng wooden table. Nang buksan ni Mang Mario ang baga at ipakita ang mga dokumento, pati na ang maliit na journal, natigilan si Kapedring. Ang kanyang mga mata na may salamin ay nanlaki sa matinding gulat habang binabasa ang mga nilalaman na mga papel. Diyos ka! Almighty! Maria! Alam mo ba kung ano ang hawak ninyo? Ito mga nawawalang talaan ng pondo para sa infrastructure at relief goods sa buong rehiyon. Ang mga pangalang nakasulat dito, ang mga senador, gobernador, at matataas na general. Kapedring, nakakita rin po kami ng sirang helicopter sa itaas. May mga armadong lalaki na nakaitim na naghahanap sa mga papel. At halos mahuli na po kami kanina sa sapa. Ibig sabihin, ang pagbagsak ng helicopter na iyon ay hindi simpleng aksidente. Baka nagkaroon ng di pagkakaunawaan ng mga masasamang opisyal na ito at nagtangkang itakas ang isa sa kanila sa mga ebidensya. At ngayon, nasa kamay ninyong pampasabog na pwedeng magpabagsak sa kanilang lahat. Pedreng, hindi namin alam kung kanino kami lalapit. Kung ibibigay namin dito sa lokal na pulisya, baka kasabwat din sila. Kung dadalhin naman namin sa bayan, baka harangin kami sa daan. Anong dapat namin gawin? Napag-isipan ng malalim ni Kapedring ang sitwasyon. Tumingin siya sa kanyang lumang shortwave radio set sa sulok ng kwarto. Isang kagamitang kayang magpadala ng mensahe sa mga malalayong frequency ng hindi madaling matrace ng mga ordinaryong cell tower. May kilala kong isang matapat na mamamahayag at abogado sa Maynila. Si Attorney Carla Mendoza. Siya lang ang taong may lakas ng loob na maglabas ng ganitong katotohanan sa pambansang telebisyon at hukuman nang hindi nasusuhulan. Gagamitin ko ang aking radio transmitter para magpadala ng nakatagong mensahe sa kanyang opisina. Ligtas po ba yun, Kapedring? Baka po ma-intercept ng mga taong iyon ang signal ninyo. Gamitin ko ang lumang Morse code at pribadong frequency. Ngunit kailangan nating magmadali. Dahil kapag natukoy ng mga armadong lalaking iyon na wala na sa gubat ang baga, sisimula na lang sa lukayin
at suriin ang bawat bahay sa may kalapit na baryo. Habang simula nang mag-type si Kapedring sa kanyang transmitter upang magpadala ng mensahe sa Maynila, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay ni Kapedring. Ang buong paligid ay nabalot ng muling kadiliman. Mula sa labas ng bakuran, narinig nila ang tunog ng dalawang malaking sasakyan na huminto sa kalsada. Ang mga malalakas na ilaw ng headlight ay direktang tumama sa mga bintana ng bahay kubo. Ang nakakatakot na katahimikan sa loob ng bahay ni Kapedring ay pinalitan ng matinding kaba. Ang malalakas na ilaw ng headlight ng mga sasakyan ay nakatutok sa mga bintana na tila naghihintay ng anumang galaw mula sa loob. Ang bawat tibok ng puso ni Mang Mario, JM at Kapedring ay tila maririnig sa gitna ng kadiliman. Mabilis, ngunit tahimik na inabot ni Kapedring ang kanyang kamay upang patayin ang kuryente ng kanyang radyo at ibaba ang antena upang hindi agad mapansin mula sa labas. Mario, JM, pumunta kayo sa likod ng kusina. Huwag kayong lilikha ng anumang ingay. Walang tatayo, malapit sa mga bintana. Kapedring, sila na po ba yun? Natunto na po ba nila tayo ng mabilis? Hindi natin sigurado. Ngunit kung sila man yan, nakahanda ang bahay na ito. Mario, kunin mo ang briefcase at ilagay sa loob ng sako ng palay. Mabilis na kinilos ni Mang Mario ang panuto ng kaibigan. Isiniksik niya ang itim na bag sa ilalim ng mga sako ng palay na nakatambak sa sulok ng kusina. Sa labas, narinig ang pagbukas at pagsara ng mga pinto ng sasakyan. Kasunod ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa tuyong lupa ng bakuran. Ilang sandali pa, isang malakas na katok ang gumimbal sa pintuan ng bahay kubo. Tao po. May tao ba dyan? Magandang gabi sa inyo. Nais lang naming magtanong tungkol sa isang nawawalang sasakyan. Tumingin si Kapedring kina Mang Mario at nagbigay ng senyas na manatiling nakatago sa ilalim ng mesa sa kusina. Kumuha ng lumang flashlight si Kapedring at dahan-dahang lumapit sa pinto, ngunit hindi ito binuksan ng tuluyan. Bagya lamang niya itong iniharang sa kanyang katawan. Sino sila? Gabing-gabi na at patay na ang ilaw sa buong reyon dahil sa kawalan ng kuryente. Ano ang kailangan niyo sa isang matandang tulad ko? Magandang gabi po, Tay. Kami mga taga-inspeksyon mula sa pribadong kumpanya. May bumagsak na bahagi ng aming kagamitan sa kabundukan noong isang araw. May nakita ka bang dalawang lalaki na pumasok dito sa iyong lugar na may dalang itim na bag? Napakalayo niyan sa kabundukan, boss. Ako lang ang nakatira rito. Maghapon ako nagtatrabaho sa aking taniman at wala akong nakikitang kahit sinong dumaan. Kung may naghahanap man kayo, baka nasa kabilang bayan sila. Habang nag-uusap si Kapedring at ang leader ng grupo, napansin ng isa sa mga armadong lalaki ang mga basang bakas ng putik sa pintuan ng bahay. Ang putik na iyon ay nanggaling sa mga boots ni Mang Mario at JM nang dumating sila mula sa ilog. Itinuro ng tauhan ang bakas ng putik sa kanyang pinuno sa pamamagitan ng hudyat ng kamay. Ang mukha ng leader ay mabilis na nag-iba mula sa pagiging mahinahon patungo sa matinding pagbabanta. Matanda, masama ang magsinungaling sa amin. Ang mga bakas ng putik na ito ay bago pa lamang. Buksan mo ang pinto at patuloyin mo kami para mag-inspeksyon. O kami mismo ang papasok. Wala kayong karapatang pumasok ng walang permiso. Bago pa man makagalaw ang leader, itinulak ng malakas ng pinto ni Kapedring at sinubukang pasukin ang bahay. Ngunit mabilis ang naging tugon ni Mang Mario mula sa loob. Mabilis siyang lumabas mula sa kusina at ibinagsak ang isang malaking aparador sa tapat ng pinto upang harangan ang pagpasok ng mga lalaki. JM, kunin mong sako. Sa lihim na daanan tayo sa ilalim ng sahig. Ang bahay kubo ni Kapedring ay nakatayo sa mga poste ng kawayan at gawa sa lumang kahoy. Sa ilalim ng lalagyan ng palay sa kusina ay may isang nakatagong pintuan sa sahig na ginawa pa noong panahon ng digmaan upang magsilbing takbuhan kung sakaling magkaroon ng panganib. Mabilis na binuksan ni JM ang trapdoor
habang si Kapedring at Mang Mario naman ay pilit na pinipigilan ng pintuan na pinaliligiran na ng mga malalakas na ampas at sipa mula sa labas. Itay! Kapedring! Bukas na po ang daanan! Bilis! Unang bumaba kayo ni Mario. Susunod ko ang aking sarili. Huwag niyong bibitawan ng sako ng palay kung nasa ng mga dokumento. Isa-isang bumaba ang tatlo sa ilalim ng sahig. Ang daanan ay isang maliit na lagusan na patungo sa masukal na sagingan sa likod ng bahay. Habang gumagapang sila sa dilim ng lagusan, narinig nila ang malakas na pagkakagiba ng pinto sa itaas at ang sigaw ng mga armadong lalaki na pumasok sa bahay. Suriin ang buong bahay. Nandito lang sila. Huwag silang hayaang makalabas ng baryo. Nang makalabas ang tatlo sa dulo ng lagusan sa gitna ng sagingan, mabilis silang nagtago sa ilalim na makakapal na puno. Sa di kalayuan, nakita nilang pinaliligiran na ng iba pang sasakyan ang buong paligid ng kalsada. Ang buong lugar ay may mga nagbabantay na. Pedreng, hinarangan na nila ang pangunahing kalsada papunta sa bayan. Wala na tayong daanan palabas ng Kapis sa pamamagitan ng sasakyan. May isa pa tayong paraan. Ang lumang daongan na mga mangingisda sa ilog. Doon ay may maliit na bangka ang aking pamangkin. Kung makakatawid tayo sa ilog patungo sa kabilang lalawigan bago mag-umaga, makakarating tayo sa Maynila sa pamamagitan ng bus mula roon. Ngunit, paano po tayo makakarating sa daungan nang hindi tayo nakikita ng mga taong iyan? Tumingin si Mang Mario sa kanyang anak. Pagkatapos ay sasako kung nasaan ang mga ebidensya ng pangurakot. Alam niyang sa bawat oras na lumilipas, lalong sumisikip ang bitag sa kanilang paligid. Ang katotohanan ng hawak nila ay hindi lamang laban sa mga magnanakaw sa gobyerno, kundi laban din sa mga taong handang pumatay upang manatiling nakatago ang kanilang kasalanan. Sa ilalim ng madilim na langit at sa patuloy na ihip ng malamig na hangin, mabilis na gumapang ang tatlo sa gitna ng masukal na sagingan at damuhan. Bawat kaluskos ng dahon ay kanilang iniiwasan. Sa di kalayuan, maririnig ang mga sigaw ng mga armadong lalaki na patuloy na naghahanap sa loob ng bakuran ni Kapedring. Dinala ni Kapedring sina Mang Mario at JM sa isang nakatagong landas patungo sa baybayin ng ilog. Sa tabing ilog, nakatali ang isang lumang motorbangka, ang pampasaherong bangka na pagmamayari ng kanyang pamangkin. Bilis! Sumakay na kayo sa bangka. Mario, ikaw nang umawak sa manibela at maglayag patungo sa kabilang tabing ilog ng lalawigan. Doon ay may naghihintay na pampublikong sasakyan patungong Maynila. Pedreng, paano ka? Hindi ka ba sasama sa amin? Kailangan ko mag-iwan ng maling bakas dito sa Pangpang upang isipin na lang naglakad kayo pa itaas ang bundok. Huwag niyo akong alalahanin. Kabisado ko ang bawat sulok ng bayang ito at hindi nila ako madaling mahuli. Mas mahalagang makarating sa Maynila ang mga dokumentong iyan. Maraming salamat po, Kapedring. Mag-iingat po kayo. Nang makasakay sina Mang Mario at JM, dahan-dahang pinakawala ni Kapedring ang tali ng bangka at itinulak ito patungo sa gitna ng ilog. Inilunsad ni Mang Mario ang makina sa pinakamahinang tunog nito upang hindi agad maakit ang pansin ng mga nagpapatrolya sa kalsada. Habang tinatawid nila ang malawak na ilog ng Kapis, ang buwan ay dahan-dahang lumilitaw mula sa likod ng mga ulap. Sa gitna ng tubig, tumingin si Mang Mario sa kanyang anak. Sa kabila ng takot at pagod, nakikita niya sa mga mata ni JM ang matinding pag-asa at katapangan, isang katangiang pamanang iniwan ng kanyang pumanaw na ina. Itay, kapag nakarating na po tayo sa Maynila at naibigay natin ito sa abogada, sa tingin niyo po ba magiging ligtas ng buhay natin? Anak, ang laban na ito ay hindi lang para sa ating sarili. Para ito sa libu-libong mamamayan na naghihirap dahil sa pagnanakaw ng ilang taong nasa kapangyarihan. Kapag lumabas ang katotohanan, ang kadiliman ng siyang matatakot, hindi tayo. Pagkalipas ng 2 oras na paglalakbay sa tubig, nakarating ang mag-ama sa kabilang pangpang ng kabilang lalawigan. Mula roon, sumakay sila sa unang biyahe ng bus patungong Maynila.
Bitbit ang sako ng palay na naglalaman ng itim na briefcase at ang tala-arawan ng kaganapan. Pagdating sa lungsod ng Maynila pagkalipas ng mahabang biyahe, agad nilang pinuntahan ang tanggapan ng matapat na tagapagtanggol at pampublikong abogada na si Atty. Carla Mendoza, ang taong inirekomenda ni Kapedring. Sa loob ng isang ligtas na tanggapan sa Maynila, inilatag ni Mang Mario ang mga dokumento sa mesa ni Atty. Carla Mendoza. Ang abogada, kasama ang kanyang pangkat na mga independent journalists at legal experts, ay lubos na namangha sa bigat ng mga ebidensyang nakalap mula sa sirang helicopter sa Capiz. Mang Mario, JM, ang ginawa ninyong ito ay isang napakalaking kabayanihan. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng mga opisyal na lagda, bank accounts at mga audited ledger na matagal nang itinatago ng mga korap na opisyal. May sapat tayong patunay upang ireklamo at ipakulong ang bawat isa sa kanila. Atty. Carla, hindi po namin kailangan ng anumang kapalit o gantimpala. Ang nais lang po namin ay magkaroon ng katarungan at bumalik ang pera ng bayan sa mga totoong nangangailangan. Sa tulong ni Atty. Carla at ng mga malayang pampublikong media network, sinagawa ang isang pambansang press conference kung saan isiniwalat ang lahat ng nilalaman ng mga dokumento. Ang balita ay mabilis na gumimbal sa buong bansa. Dahil sa matibay na ebidensya mula sa briefcase at sa journal, naglabas ng mga warrant of arrest ang hukuman laban sa mga tiwaling pinuno at sa kanilang mga armadong tauhan. Ang mga opisyal na dating akala ay hindi matatabla ng batas sa isa-isang pinalibutan ng mga otoridad at ipinabilanggo. Nakaligtas din si Kapedring sa Capiz sa tulong ng mga lokal na mamamayan na nagkaisa upang protektahan siya nang malaman nila ang katotohanan. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos bumalik ang kapayapaan sa kanilang bayan, nagpasya si Mang Mario at JM na bumalik sa kanilang simpleng pamumuhay sa Capiz. Sa tulong ng mga legal na reward na itinakda ng batas para sa mga naglantad ng pampublikong katiwalian, naipagawa nila ang kanilang maliit na tahanan at nakapagpatayo si JM ng isang pampublikong silid-aklatan at learning center para sa mga kabataan sa kanilang baryo. Isang hapon, habang nakatayo si Mang Mario sa paanan ng bundok kung saan nagsimula ang lahat, pinagmasdan niya ang malawak na lupain ng Capiz. Ang luntiing bukirin ay muling naging simbolo ng pag-asa at katarungan. JM, tingnan mo ang ating bayan. Kapag ang simpleng mamamayan ay hindi natakot tumayo para sa katotohanan, walang anumang kapangyarihan ng masama ang makakagiba sa atin. Opo, Itay. Ang katotohanan ang laging magpapalaya sa atin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na sa kabila ng anumang dilim at panganib, ang katapatan at katapangan ng isang simpleng tao ay may kakayahang magdala ng pagbabago sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong pagsabaybay dito sa Tamoxki TV. Sana ay kapulutan nyo ito ng aral at inspirasyon. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong saloobin sa kwentong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang kapanapanabik na mga kwento. Mag-ingat po kayong lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.